Rene Luis Tadle, siya po ang Pangulo ng COTESCUP. Ito ho yung Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities of the Philippines. Isa pong koalisyon ng labor unions ng mga private educational institution sa buong bansa. Magandang umaga po, Professor Tadle. Si Zander po ito. Good morning! Opo, Prof, baka po tayo po ay Magandang umaga, Ayan. Sander, at magandang umaga sa mga nakikinig sa programa mo. Opo. Prof, ito hong ating grupo, more or less ilan po yung ating mga member colleges and universities? Mga ano to, mga 22 labor unions representing different educational institutions in the country like UST, meron kaming Siliman University, San Carlos University, De La Salle Araneta University, and other colleges sa higher education. Opo. Prof, kayo po ay kasama dun sa ginawang konsultasyon o ano ho ba yung terminolohiyang ginamit ng CHED about the GE curriculum? Mm-hmm. Talagang nagkagulatan po lahat. Wala naman talagang konsultasyon. As early as June 30 nga, nung narinig na namin ito, sumulat pa kami sa CHED na sana magkaroon ng consultation sa mga plano ng CHED. Pero binaliwala po yun. Pagkatapos po, nagkaroon ng consultation sometime in, I think 2 weeks ago, anong nangyari? Nagsalita lang sila, tapos binigyan lang ng less than 30 minutes yung mga nagtatanong. Kasi marami pong mga katanungan na hindi talaga explain ng CHED. Even yung mga technical committees na dapat kinukonsulta ng CHED ay sinasabi nila yung mga head ng mga technical committees related to general education ay hindi man lamang daw na konsulta. At gumawa na kaagad ng isang policy na yung subject sa public hearing 2 weeks ago. Opo. Prof, para lamang po dun sa baka hindi ho nakasubaybay dito ho sa general education reframing, ano ho ba yung kasalukuyang estado ng ating general education at base po dun sa memorandum ng Commission on Higher Education, ano ho yung mga magiging pagbabago? Oo. Kasi at present, may 36 units na general education subjects. Mm-hmm. Ang gagawin nila sa bagong reframing na ito, magiging 18 units na lang. 18? So which means to say 18. Oo, from 36 to 18. Mm-hmm. Pagkatapos, pero yung mga autonomous university daw, pwede pa rin silang umakyat ng 36 units. But most of ang plano talaga is to reduce 36 to 18 units, which means almost 50% ang mawawalang load ng mga guro. So, dalawang bagay, Sander, no? Opo, Prof. Ang una dito, ano ba yung mga tatanggalin? Mga subjects, ethics, mga philosophy subjects. You have also yung understanding the self. May tatanggalin din mathematics, may tatanggalin din communication. These are important subjects, okay, for a holistic education. In other words, these are the subjects na kailangan makuha ng ating mga estudyante sa kolehiyo dahil it will improve their critical thinking, communication ability, yung kanilang civic consciousness, empathy, broad-mindedness. Imagine, ito ang objective ng higher education, yung tinatawag na liberal education. Mm-hmm. Pag tinanggal mo ito at dinilute mo, including history by the way, history. Opo. Isasama raw po yata sa Rizal? Oo. Ang mangyayari dyan, there was a time nagturo ako ng Rizal. In fact, yung 1 semester for Rizal course is not enough. Yes, kulang po. So dadagdagan mo pa ng history, ay talagang madadilute yung mga subject. Ganun din yung ethics. Parang palaging andun yung pangalan ng ethics, pero wala na yung foundational ethics. Ang problema dito, di ba ngayon pa lang, tignan natin sa Senado, di ba? Ang dami mga unethical practices ng mga senador ngayon na binabayaran natin galing sa ating tax. Tapos hindi pa tuturo yung ethics. So anong gusto nila? Mga citizen na hindi nagtatanong, hindi nagkakaroon ng critical stance about social realities and political realities at present. Mm-hmm. Hindi naman tayo ang purpose ng higher education is talaga to make a critical
civic-minded citizenry, di ba? Na ito ay mawawala kung wala tayong alam sa kasaysayan, paano tayo magtatanong, paano tayo magiging critical. Kaya yun po ang aming tinututulan po namin yan sa maraming bagay po. Pangalawa, sabihin ko na, Sander, okay lang ba? Yes, opo. Na may problema din kasi pag ni-reduce mo yung yung 15 yung from 36 units To to 15. 15 units na lang ang general education, 50%. Ang impact niyan sa teaching. Ibig sabihin, sa teachers, no? Bababa yung load, so may loss of income, okay? May mga matatanggal na trabaho, okay? May mga mariretrench. Okay? Ilan? Okay? Inadmit ng CHED may displacement. Pero hindi pa lang sinasabi kung ilan yung figure ng displacement. Sa aming pagtataya, ang estimate namin, it could run from 30,000, yung estimate to up to 50 or 60,000 teachers who will be affected. At tiningnan din namin ito sa, let's say, sa isang universidad. Parang yung isang department, lahat ng mga teachers doon mawawala. Kasi lahat sila nagtuturo ng general education. Ganon kalala ito. We are not, hindi lang naman kami turnilyo sa isang parang makina na pwede mong i-dispose at any time. Diba? We are higher education teachers. Tapos ito ang gagawin sa amin. So yun, nakakalungkot yun. Then may issue pa rin, Sander, ng academic freedom. Kasi pag higher education, the Constitution guarantees that the institution of higher learning, okay, has the right to determine what to teach, okay, how to teach and who to teach. In this particular case, pati yung syllabus, pati yung methodology ng aming pagtuturo ay pinapakialaman ng CHED. So parang they want total control. So ito ang problema. Parang sinabi mo, may chef, okay, magluto pa ng masarap na pagkain. Pero ang gagawin mo, chef, ito ang ingredients, ganito mo iluluto, ganito katagal yung pagluluto mo. You don't do that to a chef, di ba? So yung ganon. So there is a constitutional guarantee na tinatawag na academic freedom na dito tinatanggal nila. Yun. That's some of the problems. Yes. Opo, and idagdag ko na rin ho siguro kung gayon na meron hong mga subjects or discipline na mawawala, idadagdag po yun sa ibang mga matitirang mga profesor. Pero may problema ka dito. Mawawala yun, so wala na magtuturo. Hindi, yung mga i-merge po, yung mga i-merge, ibig sabihin, pwedeng madagdagan yung load, yung trabaho ba, noong mga may iwan sa... Yes. Okay. Pero alam mo problema doon, are they prepared? Yun nga. Okay? Are they prepared to do that? So, ang sasabihin na naman nila, parang retooling. Magti-team building na naman, ganon. Retooling. Ang problema ganito, nakita namin, yung kwentong ganyan, luma na yan. Kasi nung K-12, ang sabi rin ng CHED, mag-retooling. Yung ganon, no? Pero wala naman nangyari doon sa retooling kasi walang budget. Okay? Or may budget pero hindi rin natapos kasi hindi sustainable. Okay? That's our problem. But I'd like to ask something here, Sander. Yes. Kasi para malaman natin, the focus should not only be in CHED. Ang focus should be yung EDCOM 2 na nag-propose ng ganitong polisiya. Now, yung EDCOM 2, nakaangkla kasi itong mga removal of some general education subject dun sa recommendation ng EDCOM 2. And it's connected with the K-12. Okay? Kasi daw ang K-12, may mga subjects ng binaba, and so dapat maiksi na lang yung college. And I guess this is just for some lawmakers to earn political points. Pero sa totoo lang, wala pang comprehensive study ng K-12. Ano yung epekto ng K-12? Wala pang comprehensive study dyan. Ngayon, parang sinasabi nitong mga politikong ito na gusto lang namin, ganyan. Pero wala namang basis. We are challenging itong EDCOM 2. Yung mga technocrats dyan, na pakitaan kami
ng mga pag-aaral na talagang yung sinasabi nilang proposal ay kailangan. And they have to subject this to the scrutiny of the academia. May mga professor tayo, hindi naman kami pwedeng diktahan lang. Ha? So, may the force of better argument prevail. So gusto namin malaman, let's have a dialogue at pag-usapang mabuti yan. Kasi tama ba yung kanilang methodology? Tama ba yung kanilang rekomendasyon talaga? Kasi so far wala pa hanggang ngayon. Pero so, now, these politicians are these are recommending the likes of Gatchalian and Romulo na gusto nilang ganito na ang gawin, no? Pababain yung from a 4-year course to 3 years course. na lang. Tapos pabawasan yung mga general education unit. Actually sir, may mga college students nga ho na hirap pa rin magbasa at magsulat, especially ho in English and Filipino. Correct. Tama yun. Ano ba ang kailangan ngayon? Even in the world of work, even Apple, even itong Google, they're also employing philosophers, okay? And those people who are good in communication, critical thinking. Kasi kailangan din even in the world of artificial intelligence. So, hindi ko malaman kung ano ang gusto ko. Pero kami, we are challenging. We are even willing to provide a forum for these technocrats from EDCOM 2 and even the politicians to discuss this with us. They should be able to have the courage enough to subject their proposal to scrutiny. At Pero titingnan natin dyan kung may dahilan. Opo. Prof, ano na ho ba ito? Parang is it a green and go na ba? O kasi kagaya nung nabanggit mo, parang hindi naman nagkaroon ng konsultasyon. Oo. Well, ganito naman, no? So in fairness to CHED, alam ko una talagang papatakbuhin na nila to. Kaya lang nakita nila yung public backlash. Dito kasi wala mga political persuasion, everyone is against it eh. The entire academia ay against dito. So ngayon sinasabi nila magkakaroon daw ng consultation. So, ang sagot namin, it should be genuine consultation. Hindi yung pwedeng parang presentation. Alam naman ang gobyerno eh. Oo, presentation, tapos wala na kayong magagawa. So ang gusto namin talaga magkaroon ng konsultasyon at siguraduhin na yung mga suggestion namin ay talagang papakinggan nila. Kasi nakikita ko yung framework nitong bagong curriculum. Framework nitong reframing. Bagong curriculum na sinasuggest nila, yung reframe is is purely for employability. To provide students the skills for them to be employed. But you see again, what's the goal of general education? It's what? To educate the people or the students for what? For life. So it's not just employment skills but life skills. Kaya critical thinking, communication, etc. Opo. Diba? So ngayon ang sagot, may magkakaroon daw ng bagong konsultasyon. Kukonsultahin yung mga iba't ibang sektor. So we welcome that. But we are asking CHED to make sure that really this is genuine consultation, that even their framework should also be, they are willing to let go of that framework if everyone would find that not necessary or not that important. In other words, talagang when you go to a dialogue, dapat willing kang magbago ng pananaw. Kung nakikita mo na may mas tama. Yun lang po ang gusto naming makita. Tsaka talagang dapat to, it should be evidence-based. Hindi pwedeng kung wari pilot lang. Tapos hindi naman papakita yung resulta ng pilot. Tingnan natin yung sa DepEd kung napakita nila yung pilot. In fact, we are also asking the DepEd to dun sa study nila sa senior high. So yun ang hinihingi din namin sa DepEd. Kasi magkakapit itong mga issue na ito eh. Yes. Apo. Professor Tadles, siguro po yung mga huling panawagan po ninyo at mensahe po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Oo. Ito po ay tinatawagan ko po yung mga kasama nating mga guro at ang mga estudyante. Ang pinaglalaban po namin ay hindi lang po ito para sa amin, no? Ito ay para sa lahat. Kasi ang gusto po natin ay mga mamamayan
na merong civic consciousness, na may pakialam, may critical thinking. Kung tatanggalin po natin itong mga courses na ito, ay talagang nakakalungkot po na it will create a lot of disservice to our people and to our country. Kaya tinatawagan ko rin po yung parents at mga estudyante na tayo po ay magsama-sama at talagang maging aktibo sa konsultasyon na gagawin. At tinatawagan ko din po ang CHED na talagang they have to have genuine consultation. Hindi yung pakitang tao lang. At yung yung EDCOM 2, we are more than willing to listen to your proposal, provide evidence to your proposal, but please be ready also for our critique. Okay? So in the end, nasa higher education po tayo, hindi po lahat ng bagay sa higher education ay tinatanggap na. Ang tinatanggap po natin is yung mas reasonable, evidence-based. Alam nyo yan. At alam din yan ng mga tao na nasa sa higher education. Opo. Maraming salamat po. Bureaucrats na susunod lang sa gusto ng mga politiko. Okay, thank you. Thank you. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Professor Rene Luis Tadle. Siya po ang Pangulo ng Council of Teachers and Staff ng Colleges and Universities of the Philippines. Isa pong koalisyon ng mga labor union sa mga private schools, no? Especially po higher education, colleges and universities. Maraming salamat po, Professor Rene Luis Tadle. Magbabalik pa ang programang Ang Say ng Taong Bayan.